namang madaldal na Vice President? Okay lang kayo. Nasanay kayo kay Leni Robredo na madaldal? Gusto nyo gayahin ni VP Sara Duterte na hindi naman niya papel yun? Tanga-tanga nyo naman eh. May nagtanong nga kanina sa akin eh, ano sa tingin mo, magtatagal pa ba itong gobyerno to? Oh, sa tingin ko, matatapos to. Bakit? Bulag ang Pilipino. Yan ang katotohanan. Bulag na, nagbubulag-bulagan pa. Kaya kahit ano pa lumabas dyan, wala yan. Malapit na po tayong magera. Bakit to? Bakit to? Dahil sa mali-maling desisyon o sa tingin ko ay maling foreign policy ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan, ng ating una-una ng presidente. Nananawagan ako sa sino mang may hawak ng panginang video na yan. Ilabas nyo na yan. Ang dami nyong daldal, ang dami nyong drama sa buhay. Nagigets nyo na mga kababayan? Tinatarantado tayo ng kamera eh. Gusto lang nilang i-connect si PRRD na naman. Gusto lang nilang gamitin ng taong bayan at banatan si PRRD sa pamamagitan nito. Bakit nakapasok ang mga Chinese dito sa Coast Guard? Pero ang katotohanan, hindi lang pala Chinese ang nandun. Pati Amerikano, pati French, sana pinasok nyo na rin yung mga Russian. Ang gaganda ng mga Russian spy eh. Sa mga pelikula, di ba? Para kumpleto. Eh baka nga hindi lang yan eh. Baka marami pang ibang lahi na nandyan eh. Nagkataon lang, Chinese lang ang pwedeng i-connect kay PRRD. So Chinese lang ang binanggit nitong mga congressman. Kayong mga congressman kayo, pektusan ko kayo eh. Bukas na bukas patatawagan ng Congress. Ano yung sabi mo? Pektusan. Ayan po ang katotohanan, di ba ho? Kaya nga sinasabi ko sa inyo eh, manood po kayo ng SMNI kasi sa SMNI lang lumalabas yan. Lumabas ba sa ibang balita yan? Hindi. Sa ibang balita, puro Chinese ang focus. Chinese, Chinese. Ulitin ko ha, yung mga maghihirit na naman dyan. Bakit ba ba'y pinagtatanggol mo Chinese? Yung mga tatanga-tangang makitid ang utak dyan. Hindi ko pinagtatanggol ang Chinese. Ang sinasabi lang natin, hindi lang po Chinese ang nandyan. Nandyan din ng Amerikano, nandyan din ng mga Francois. Kamang ganyan. Francois. Diba ganyan sila magsalita? Francois. Wow. Parang laging pag nagsasalita parang may inaamoy. Oh. Delikado dyan sa France eh. Kailangan mabango ka dyan eh. Kasi lagi silang pa nagsasataw. Mga ganun. Lumalaki ilong nila. Di ba? Oh, ganyan no. Hindi anong hindi? Oh. Sige, kunwari, Ciao. Ciao. Oh, di ba? Anarot, di ba taga-France ka? Paano mo sabing, I love you sa France? Sagot mo dyan. Antayin ko, Anarot, ha? Tagal mo sumagot, ang bagal mag-type. Napaghalata, malabo na mata. Tanda na. Mi amor. Oh, di ba? Mi amor. Au revoir. Bonjour. Ang dami-daming... Di ba nakikita nyo naman ibig ko lang sabihin? Napakasimple-simple lang ngunyan. Bakit Chinese lang? Bakit hindi nyo sinama yung Amerikano? So okay lang Amerikano na auxiliary? Pag Chinese hindi okay? Nagigets ibig ko sabihin? Bakit Chinese lang ang sinabihan nyo, tanggalin nyo yan? Bakit hindi nyo sinabi yung Amerikano? Eh, pati pala mga Amerikano nandyan eh. Ano kayo, choosy?
Oo, yung croissant, nagiging croissant. Pag pumunta kayo ng France, ganyan dapat, Jitame. Jitame. Jitame baku. Hindi, alam nyo kung bakit lagi sinama lang yan. Kasi nga ho, sa kanila, yan lagi ang dinidikit nila eh. Pagka Chinese si Duterte, Chinese Duterte, Chinese Duterte. Ngayon nga may pautot na naman si Mark Models of Manila eh. Meron na naman bagong vlog si Models of Manila, naka-title niya, Bakit ang tahimik ni BP Sara Duterte sa sigalot sa China? Sa West Philippine Sea. Mark Models of Manila, sino ho ba ang nag-architecture ng foreign policy natin? Di ba, Presidente? Ano ho ba ang trabaho ng isang Vice President? Palitan lamang ang Presidente pagka hindi na ho makapag-function ng isang Presidente. Yun ho ang punto doon. Ang pangit naman na magbibida-bida si BP Sara. Napaka-malicious. Pasensya ka na, Mark, ha? I love you so much. Magkape naman tayo minsan. Pero napaka-malicious ng title mo. Bakit BC? Parang something like this eh. Bakit BC hindi. Bakit walang sinasabi, bakit ang tahimik ni BP Sara Duterte sa issue ng WPS? Dahil ba busy siya sa pagdi-defend kay Kibuloy? Yan po ba ang script ninyo? Hindi, yan po ba yung script ninyo? Ang tanga ng gumawa ng script niya, kung yan ang script nyo, basagin na natin kagad. Ano yung script? Alam mo, eto nga eh. Naalala ko, sinabi ito, kinuwento ata ito I'm not sure kung si Panelo, si Roque nagsabi nito ha. Nung panahon ni PRRD, pinagbawalan niya ang lahat ng kanyang secretary na magbigay ng opinion pagdating sa foreign policy ng gobyerno. Sinabi niya, ako lang ang magsasalita pagdating sa foreign policy ng gobyerno. Kahit nga si Teddy Locsin, na sekretary niya sa DFA, pinagbawalan niya. Kasi nga, ang foreign policy, napakasensitibong bagay niyan. Dapat marami kang alam dyan, malalim ang kaalaman mo. Hindi pa pwedeng iba ang sinasabi ng presidente na siya ang chief architect pagdating mo sa foreign policy. Tapos iba sinasabi nito. Yan na nga nagiging problema ng Pilipinas eh. Ang problema ng Pilipinas, iba sinasabi ni Gibo, iba sinasabi ng DFA, lahat humihirit sila kanya-kanya. Tapos, merong vlogger na sasabihin, bakit ang tahimik mo, BP Sara Duterte? Sino ho ba ang presidente? Di ba si Marcos? Gusto, kung gawin yung presidente si BP Sara Duterte. Sige. Pababain nyo yung presidente nyo. Gawin nating presidente si BP Sara Duterte, tapos we will demand statement from her. Kasama nyo ako. What kind of stupidity is that, people of the house? Ang dami tuloy nagsasabi, ganyan lahat ng script nila. Alam nyong scripted eh. Ang tanga nung gumawa niyang script na yan. Gusto nyo ng madaldal na Vice President? Okay lang kayo. Nasanay kayo kay Leni Robredo na madaldal. Gusto nyo gayahin ni BP Sara Duterte na hindi naman niya papel yun. Tanga-tanga nyo naman eh. Sorry pero ang tanga-tanga nyo talaga. Ano gusto nyo? Halimbawa, may sariling opinion si BP Sara Duterte. Kukontahin niya yung presidente nyo? How stupid are you? Wala na, demonetize na itong ano ko. Naintindihan nyo ba ibig ko sabihin? Ano gusto nyo kontrahin? Nga yung presidente? Sino ba dapat na nagsasalita? Di ba yung presidente?
Anak kayo ng wewe, oh. Kalma, huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Pagka napanood nyo yung mga vlogger na nagsasabi niyan, pwede ba konting pabor naman, oh. Magsalita naman kayo, sabihin nyo, ang bobo nyo naman. Sino ba ang presidente natin? This is a stupid argument. Bakit nyo gustong pagsalitain yung... Alam mo, dapat nga magsalita yung talagang presidente natin. O eto, foreign policy namin. Yung iba, tumahimik na, ha? Lintik kayo, ang dami nating sinasabi. Ano to? Sabi nila, di bali ng bobo basta may pera daw. Gusto nila ng unitae, ha? Pero sila mismo ang nanggugulo doon sa dalawa. Eto, matuwa nga kayo, very supportive yung vice president na yan, eh. Yung mga DDS, inis na eh. Hindi, sa totoo lang, ha? Yung mga tunay na DDS, inis na dahil somehow, bakit sinusuportahan pa daw ni VP Sara Duterte etong si Marcos, eh. Tapos kayo, na dapat matuwa nga kayo kasi ang bait-bait ni VP Sara Duterte kay Pangulong Marcos, kesa na natutuwa kayo, gusto nyo kontrahin for the sake of your... Muntikan ko na naman masabi yung fucking, no? Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bayat. Ngayong araw na ito, magkikita-kita na naman po tayo para pag-usapan po ang mga issue sa lipunan. Paulit-ulit na natin sasabihin to. Huwag naman sanang paulit-ulit. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ganun lang o kasimple ang tema ng ating vlog o ating channel. Okay? Hindi po tayo panatiko katulad ng iba dyan na kahit mali na, pinupuri pa rin. At kahit tama, ay binabanatan pa rin. Iba ho tayo, ha? Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan, ha? Kahit sino pa man din yan. Okay? So, ito na nga. Simulan na ho natin. Simulan po natin sa walang katapusang pulburong video. Ay, nako, grabe na yan, ha? Yung pulburong video na yan, ha? Alam mo, marami nagtatanong, bakit ba Banat Bay tila ata kayo mga banateros hindi masyado dyan sa video-video na yan? Alam mo, kasi ganito lang kasimple ho yan, ha? Para maintindihan ninyo kung bakit kaming banateros ay hindi po masyado dyan sa video-video na yan. Kasi ito po ang dahilan. Panoorin. Kapag lumabas yung pulburonic na yan, kada Pilipino maghuhusga kung naniniwala sila at hindi. At kung karamihan ay naniniwala, sa tingin ko, wala namang Pilipino na papayag na patuloy manungkulan ang isang tao na nagpupulburon sa pinakamataas na pwesto ng ating gobyerno na po pwedeng maging mitsa sa buhay ng napakaraming Pilipino, lalong-lalo na kung mali ang desisyon na makikipaggera o hindi. Pero ang aking panawagan, kung totoo naman yan, forgiving naman ang mga Pilipino. Aminin na bago pa lumabas kung totoo. Naku! Pero alam nyo, sana nga, no, dahil 31 milyong Pilipino nagbigay ng tiwala kay PBBM, sana nga hindi totoo. Pero kung meron naman yan at kung talagang gumamit siya, siya lang nakakaalam yan, he should come clean. Kung siya'y aamin siguro, no, dahil eventually lalabas at lalabas naman yan. Ang sabi ni Maharlika, mga hindi matatapos ang June na hindi lalabas yan. Siguro, kapag umamin na siya ngayon pa lang, baka maintindihan pa ng taong bayan. Pero dapat hindi lang pag-amin, no? Kung totoo na talagang siya gumamit, kinakailangan ipakita niya na talagang nagbago na siya, no? Kasi ako naman, kung... Totoo ba yon? Sinabi daw ni Maharlika na hindi daw matatapos ang June, lalabas na po yan. Totoo ba yon? Pasensya na po, hindi po ako nanonood kay Maharlika, ha? Pasensya na po. Hindi ko narinig yun, eh. Hindi ko alam kung totoo yung sinasabi ni Roque. Malamang, hindi naman po siguro magsisinungaling si Roque. Pero totoo kaya na bago daw mag-June, ilalabas yung pulburonic video na yan? Abangan natin. Ginawa niya yan bago siya naging presidente, baka naman pwede naman siyang mapatawad, no? Kung mapapakita niya na hindi na talaga yan nangyayari hanggang ngayon.
Dahil napakadelikado Larissa Magudayaw, salamat po. naman kung ang presidente ay wala sa tamang pag-iisip at gumagawa ng mga desisyon. Ngayon nga, hindi natin medyo naiintindihan. No? Maraming beses na bumabalentong ang presidente. Hindi nga natin alam kung bakit gano'n. No? Pero baka nga kung totoo itong pulboronic video na ito, maintindihan na natin kung bakit siya bumabalentong. No? Dahil talagang hindi nasa tamang pag-iisip. Pero hindi pa po natin alam kung ano talaga yan hanggang hindi lumabas yung pulboronic video na yan. Pero alam mo, ang talagang gagawin ng PCOO dyan, ookrayin yung authenticity. Pero hindi naman tayo hukuman na kinakailangan maging technical. Ito po ay court of public opinion. Kapag lumabas yung pulboronic na yan, kada Pilipino maghuhusga kung naniniwala sila at hindi. At kung karamihan ay naniniwala, sa tingin ko, wala namang Pilipino na papayag na patuloy manungkulan ang isang tao na nagpupulburon sa pinakamataas na pwesto ng ating gobyerno na po pwedeng maging mitsa sa buhay ng napakaraming Pilipino, lalong-lalo na kung mali ang desisyon na makikipaggera o hindi. So, pero ang aking panawagan, kung totoo naman yan, forgiving naman ang mga Pilipino. Ano ibig sabihin? Papatawarin? Ikaw talaga, Roque, oo. Aminin na bago pa lumabas kung totoo. Siya lang makakasagot niyan Pero at saka yung mga malalapit niyang mga kaibigan. Pero I'm sure ngayon, nag-uusap-usap na yan kung anong susunod na hakbang na gagawin nila. No? At I'm sure, dahil si Maharlika ay nag-confirm ng nakita niya yan, abay, hindi papayag yan na hindi ipapalabas ni Maharlika yan. Di ba? Kasi ngayon, alam natin, may hawak ng video si Maharlika. At alam mo, partner, hindi mo po pwedeng okrayin si Maharlika. No? Dahil bagamat siya ay nabawasan na ng viewers sa Facebook. Hindi ko alam kung meron pa siyang Facebook. Abay sa YouTube, no? Kada broadcast niya at araw-araw siya nagbo-broadcast, hindi bababa sa 100,000 ang viewers niya, no? Sa 100,000 yan, na po pwede magtrumpeta kung anong mga nasasabi ni Maharlika, no? Pero mali po ata yung parang inyong sinasabi, spokes, Roque, ano? Yung hindi porket marami ibig sabihin ay makatotohanan na kagad ang isang balita. Alam mo, ganito lang kasimple. Para sa akin po kasi sinabi po dito ni Roque na impeachable daw kung sakasakali yung pulboronic video na yan. Ibig sabihin po kasi, di ba, para ma-impeach ka yung public trust sa'yo hindi dapat mawala. Sa akin, ito lang. Ayokong husgahan kaagad kung ito ba ay totoo o hindi. Pero, hindi ko lang maintindihan kung totoo yan, bakit pinatatagal nyo pa? Naiirita kasi ko doon sa sinasabing perfect timing, ganyan-ganyan. This is the perfect timing. More than anything, more than the date, ito na ho yung tamang panahon. Bakit ho kanyo? Ako, it's not yung makaka-6 na taon pa ba si PBBM, tapos 4 na taon kung sakasakaling pumalit si BP Sara, tapos 6 na taon para uli kumandidato si BP Sara. Akin ito we are in the times na malapit na po tayong magera. Bakit to? Bakit to? Dahil sa mali-maling desisyon o sa tingin ko ay maling foreign policy ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan, ng ating una-una ng presidente. Aantayin pa po ba natin na magkaroon pa ng isang matinding gera bago ilabas yung video? Kasi kung titingnan po natin, ito para lang ipaliwanag ko sa inyo bakit this is the perfect time kung meron man totoo. Na sinabi nga ni Pangulong Duterte, kung meron yan, nilabas na yan. Ba't wala? Bakit hindi nilabas? Kaya nga hindi din siya naniniwala na merong video. Ganon din po ako. Bakit ako maniniwala kung isang bagay ang tagal ilabas pinapabitin? Ano to, pelikula? May announcement? Lalabas na, malapit na. Ito na, showing na. Anong drama yan? Tigil nyo na yung drama. This is not a drama. Hindi ho ito drama na kailangan may panapanahon pa. Ano to?
Eto na oh, nakikita nyo ho ba? Naiintindihan nyo po ba yung nangyayari sa atin diyan sa West Philippine Sea? Naiintindihan nyo po ba yun? Naintindihan nyo po na isang ganun na lang, sasabog na ho ang gulo dyan. Di ba ho? Bakit ho? Dahil sa mali-maling ginagawa ng gobyernong ito. Bakit hindi pa natin ilabas kung sa tingin natin that would help to impeach the president or di kaya magbabago isip ng tao? Bakit pa patatagalin yung lintik na video na yan? Para may salsal pa? Para may content pa? Ano ba talaga? Negosyo o bayan? Ako nananawagan ako sa sino mang may hawak ng putang inang video na yan. Ilabas nyo na yan. Ang dami nyong daldal, ang dami nyong drama sa buhay. Kung talagang para sa bayan kayo, ilabas nyo na ngayon yan. Kasi naiintindihan ninyo na habang tumatagal, humihirap. Mga letse kayo. Sa totoo lang ha, nakakabuisit na ho eh. Pasensya na, medyo sumasabog tayo dito. Bakit ho kanyo? Halimbawa lang, okay, halimbawa lang, sasabog na. Aantayin po ba yung last minute para bago sumabog? Diba? Hindi mo na aantayin yun. Kung alam mong may nangyayari ng masama dito sa bayan natin dahil sa presidenteng dati mong ikinampanya, ngayon binabanatan mo. Kung alam mo palang may mangyayari ng masama, bakit mo patatagalin pa yung punyetang video na yan? Diba? Nakakaletse na eh. Pati kami, tinatarantado nyo, binudol nyo na nga sila dati, bubudulin nyo pa rin hanggang ngayon. Pag yan hindi lumabas ng June ha, mga putangin na ninyo ha, sasabihin ko na sa inyo, mumurahin ko kayo araw-araw. Hindi, sorry ha, pero nakakabuisit na kasi. Ulitin ko ha, hindi ko sinasabing hindi totoo yung video at hindi ko rin sinasabing totoo yung video. Pero lintik naman. Lintik naman. Ang tagal-tagal na niyan. Ilabas nyo na kung ilalabas nyo, ang dami nyong drama sa buhay eh. Para kayong mga sintu-sinturin eh. Isang palabas lang ni Maharlika dyan, may mga 100,000 na po pwede. Anong patience is the key? Anong key sinasabi mo? Alam mo, ganito lang mga kababayan ha. Nandito na ho tayo kung saan ginigipit ang lahat ng kalaban. Tapos lahat tayo naghihirap na dito sa Pilipinas. Dahil sa ginagawa nitong gobyerno to, tas sasabihin nyo, sandali lang. Wait. Sa June. Parang, di ba yan nga example nga ni Boss Dada? Di ba may sakit kunwaring cancer? Alam mo, ikaw lang ang magpagbigay ng gamot. Tapos sasabihin mo, wait, antay tayo sa tamang panahon. Yung mamamatay na, yung malapit na mamatay, doon natin gamutin. Jinky Bell, maraming salamat po. Hindi ko maintindihan kung anong purpose ng pagpapatagal na yan eh. Una-una, ano na ngayon? April. I mean next week. Advance lang mag-isip. April na. Hindi namang agad-agad na de-develop ang people power na sinasabi ninyo. Tingnan ninyo kasaysayan. Kailan nung namatay si Ninoy? Kailan nung nagkaroon ng revolusyon? Diba, it will take time. Hindi naman nung ganun kadali. So ano bang, at saka, so ibig nyo bang sabihin, pinaplano nyo talaga? Dapat, ang pagtunay na revolusyon, organic yan. Hindi yan pinaplano-plano. Halimbawa ko na lang yung kay ERAP. Yung pagpapalit ng gobyerno nun, pinlano ba nilang hindi buksan yung envelope? Organic kasi, mas lalong maiinis sa atin ang taong bayan kung tinatarantado natin, dinidelay natin. No? Ito. Tapos, eto na lang simpleng-simple. Kaya ako, baliwala sa akin yan Bakit? 2022, sinabi na ni Pangulong Duterte yan, hindi naman kayo nakinig. Tama, mali. Ikinampanya nyo pa. Ano pa ginawa ninyo? Tinarantado nyo si PRRD.
Huwag niyong kakalimutan, ganon ang ginawa ninyo. Kaya busit ako dyan sa mga yan eh. Bakit? Nung sinabi ni PRRD na meron tayong kandidatong adik, ano sinabi ninyo? Ginawa ninyong mangkanor si PRRD, kung ano-ano sinabi nyo kay PRRD, hindi kayo naniwala. Tapos nahalal yan, ngayon, para kayong taing daldal ng daldal dyan, tapos sasabihin ninyo, may video. Inulit na nga ni Pangulong Duterte, bangag! Hindi pa rin naman naniwala ang taong bayan. Eto pasensya na ho, pero babasagin ko trip ninyo ha. Ang mga Pilipino, bulag! Yan ang totoo, bulag ho tayo. Eto nga, lantaran na ginagago tayo sa insertion ng budget ng Congress. Ano? Tuwan-tuwa pa rin tayo. May nagtanong nga kanina sa akin, ano sa tingin mo, magtatagal pa ba itong gobyerno to? Oh, sa tingin ko, matatapos to. Bakit? Bulag ang Pilipino. Yan ang katotohanan. Bulag na, nagbubulag-bulagan pa. Kaya kahit ano pa lumabas dyan, wala yan. Yun na nga ninanakaw yung pera ng gobyerno. Ano, nagsalita ba tayo? Nagrevolusyon ba tayo? Kaya nga sabi ko, saya mo kanina eh. Hindi ba? Makinig ko kayo sa akin. Sa tingin ninyo, kitang-kita nyo na, it's very clear na nagkaroon ng insertion, billions of ayuda insertion. Ibig sabihin, hindi yan pinag-usapan, isinaksak na lang yan dyan pera na 100 plus billion. Di ba? Billion, hindi humilyon ha. Tapos nakita natin, ginagamit ng mga congressman para bumili ng pirma ng taong bayan. Ano? Nag-react ba tao? Wala kaming pakialam sa inyo. Bahala kayo sa buhay niyo. Nag-aaway-away lang kayo, kaya kayo ganyan. Tama, mali. Di ba ho? Meron pa nagsabi sa akin kanina, may hawak daw na na skandal yung mga military. Skandal daw nung isang opisyal, yung pinakamataas na opisyal. Tapos, lalabas din daw yun. Kung meron talaga yan, ba't hindi pa lumabas? Ang daming hanas. Dinaig nyo pa yung mga babaeng mga arte dyan na puro drama sa buhay. Daig nyo pa yung mga nagme-menopause dyan na puro drama. Hoy, bibig mo! Boss Dada! Dito lang naman, wag na si SMNI. Napigilan kasi ako kaganina eh. Kaya nga, bullshit ako eh. Napakatagal lintik na video yan. Mag-share at one time. At yung 100,000, another 100,000. So in due course, lahat ng Pilipino mapapanood yan. So dapat kayo pa lang, magdesisyon na ang presidente. Kung totoo yan, aminin, humingi ng tawad at magpakita na siya nagbago na. Kung totoo. Kung hindi naman totoo, malalaman natin at lalabas talaga yan. The truth shall set him free. Pero mayayanig po talaga ang sambayanan kapag yung pulburonic video na yan ay napalabas. Madali lang naman patunayan, attorney, hindi ba? Sasailalim lamang ng isang drug test. Pero dapat yung the drug test ay may assurance na hindi rin mababago. Yun nga ang nakakataka kay Presidente kasi hindi niya inaddress yung issue. Ang sabi niya, naalala nyo, yung siya'y palipad sa isa sa, hindi ko na maalala kung saan, napakadami na niyang biyahe. Hindi ko maintindihan, why do we need to confirm it from the president? Alam mo, mali talaga eh. Pasensya na, pero mali talaga eh. Sa tingin nyo, yung mga follower ng presidente, hindi alam yan? Sa tingin nyo? It's a common sense. Very obvious. And yet, yung mga followers nagbibingi-bingihan.
Malakas pa si PRRD nung sinabi niya yan during the election. Naniwala ba ang taong bayan? Ano reaksyon ng taong bayan? Wala. Kakampi ni Sara Duterte, bakit kami maniniwala? Di ba ho? Alam mo, gusto ninyo ng sikreto ng tunay na pagbabago? O gusto niyo ng para sikreto susi ng revolusyon na to? Walang iba kung hindi si VP Sara Duterte. Yun lang. Gumalaw lang si VP Sara Duterte tapos ang usapan. Yang video na yan, kahit i-play mo pa ulit-ulit yan eh. Baka kasuhan lang yung nag-play niyan. Hindi. Totoo ah. O sige, isinari natin. Lumabas yung video na yan. Sa tingin ninyo yung mga followers ng bulag, maniniwala? Sasabihin yan, edited yan eh. Matagal na yan eh. O ganito yan eh. Lahat ng palusot nandyan na. Hindi na kayo na... Kasi ang mga tanso, bulag na talaga yan. Sinabi na ng presidente natin si Pangulong Duterte, bulag talaga sila. Ang nasa isip nila, nandiyan si Sara Duterte. Bakit? Bakit? Kakampi ni Sara Duterte. Di ba ho? Ay, ang sikreto lang dito sa lahat ng to, VP Sara Duterte, tapos ang usapan. Iyan Nabi, maraming salamat. Ginawang ransom ang video pag nagbayad di lalabas. Hindi ako, ito lang Hindi ko naman sa sinasabing hindi totoo yung video. Hindi yan ang sinasabi ko. Hindi ko rin naman sinasabing totoo yan, ha? Whatever. Kung totoo yan o hindi totoo yan. Hindi ho, walang mangyayari. Nasa kamay pa rin nung BP Sara eh. Hanggang si BP Sara nasa tabi ni BBM, walang mangyayari kay BBM. Huwag na tayo maglokohan. Para lang tayong tanga. Yan ang totoo. Hanggang nasa tabi niya si BP Sara Duterte, walang mangyayari. Iisipin lang ng lahat, this is just a fight between PRRD and PBBM. Alam mo, Rek, eto tanungin niyo yung mga tao, yung tataong mga walang alam sa politika, alam mo kung ano reaksyon nila? Bakit ba nag-aaway si Duterte at saka si BBM? Akala ko ba dating magkaibigan yan? Ang dami ko na nakausap na walang alam sa politika, yan ang lagi nilang tinatanong sa akin. Pag nalaman nilang ako si Banatbay, bakit ba nag-aaway si Duterte at saka si BBM? Di ba dati best friend sila? Kailan ba naging mag-best friend yung dalawa? Kasi yun ang perception na nabuo na sa tao eh. Ang mga Duterte at Marcos magkatabihan. Kaya hanggang hindi kumakala si VP Sara Duterte kay PBBM, lahat ng ibabato ninyo walang kwenta. Maniwala kayo sa hindi. Ang ginawa nyo, pinrolong nyo lang, hinayaan nyo lang mangyari mga dapat mangyari, nagera na tayo ng China, wala na. Ba't hindi si Inday ang pagsalitain? Wala tayong magawa dyan. Di ko na masundan, no? Parang halos lahat ng bansa sa daigdig na bisita na niya. Pero anyway, nung isa sa paalis siya at siya nagkaroon ng press briefing bago umalis, sabi niya, kung maalala kong tama, I will not even dignify that with an answer. Naku, Mr. President naman, ang dami-dami nagsasabi naman talaga na may mga pagkakataon. Hindi, alam mo kasi ito tama yung sinabi ni Madam. Actually, may mga kwento naman talagang ganyan. Na bago pa magsimula ang eleksyon, pinis na. Kasi, di ba, sinabi ng, kung pansinin ninyo, yung before the election, iba ang tono ni PBBM. Pero after the election, naiba na yung tono ni PBM. Pagdating mo sa Amerika. Nakita ninyo? Kasi, remember, America hates Dutertes. They really hate Duterte. Bakit? Because of the, hindi kasi hindi uto-uto si PRRD sa Amerika. That's the truth. Hindi uto-uto si Pangulong Duterte sa Amerika. Hindi nila nakuha si Pangulong Duterte, kaya ayaw nila sa mga Duterte.
naghanap tuloy sila ng ibang kandidato. Yun yung sinasabi nung iba. Without the backup ng Amerika, sabi nga nung iba, si Madam, ganun din ang parang sinasabi niya, hindi naman talaga mananalo itong PBBM na to. Yan ang sinasabi niya. Kung narinig na ganyan. Well, narinig ko lang din naman yan at patuloy nating pakikinggan ang lahat ng mga naririnig natin. Prof, maraming salamat sa inyong oras at panahon sa uulitin. Maupay na hapon muli. Ayan ha. So, kayo ho, ano sa tingin ninyo? Basta ito ang alam ko. Ito lang ang alam ko. Fake news si Mike Abe. Bakit kanyo? Bakit kanyo? Kasi po, hanggang hindi niya nilalabas yung sinasabi niyang article na nilalabas ng China, ilabas mo muna yung sinasabi mong sinabi ng China na merong deal sila with PRRD. Ilabas mo yung article na yon, tignan natin kung meron ba talagang dokumentong nagpapatunay na merong pakikipag-deal si PRRD sa China. May secret deal. Hanggang hindi mo nilalabas yan, aba, fake news peddler ka. You are the sunshine in my life. Ooh, you are the sunshine in my life. Ooh. Samaan ninyo ganda-ganda ng boses ko. Ito ba? Ito naman, yung isa pang fake news. Keso, bakit merong Chinese sa Coast Guard? Nakarang administrasyon. Ano ba, yan, isa pang pautot ni Mike Abe. Oy, Mike Abe. Para sa kaalaman po ng ating lahat, ano po ang kahulugan ng auxiliary force dyan po sa Philippine Coast Guard? Ito yung mga volunteer personnel ng Philippine Coast Guard, no? Hindi po ito katulad ng reservists. Ayan. Una-una, linawin lang natin. Mike Abe, alam mo ba ibig sabihin ng auxiliary at saka yung reservist? Magkaiba po kasi yun. Parang nami-mix mo eh. Baka nagkamali ka lang ng dinig. Linis ka rin ng tenga minsan. At hindi po ako nagsasalita dito yung Coast Guard doon nagsasabi, iba po yung reservist sa auxiliary. Kasi ang parang realization mo sa iyong analysis, ang mga Coast Guard, sila po yung yung mga Chinese na pumasok ng Coast Guard, para mga reservist. Hindi po, magkaiba ho yung auxiliary sa reservist. Ano ba yung auxiliary at reservist? Pasok. Ang mission lang po nito ay para po sa civic action ng Philippine Coast Guard, katulad po ng mga relief operations, medical mission, hanggang doon lang po ang pwede nilang pasukin sa Pilipinas. Hanggang doon lang po ang pwede nilang pasukin. Relief, medical mission, anik-anik. Wala pong operation, hindi lulusob, hindi mangingialam sa Coast Guard. Hindi ho sila mga sundalo ng Coast Guard. Reservist po yun. Magkaiba ho auxiliary, hoy. Minsan kasi mag-research ka din. Kaya kat yan naiinis. Kaya tuloy nababara ka ni Pastor Kibuloy eh. Hindi ka kasi nagre-research eh. Akala ko ba you know your job? You know your job but you do not research your job. Sabi pa, Chinese spy. Spy o spy? Coast Guard. Opo. Nagkataon po, mayroong mga previous commandant po na nagbigay ng panukala o ng pagpayag na magkaroon ng mga auxiliary ng mga foreigners, hindi lang po Chinese, kundi mga ibang nationalities pa ho, pero on a limited basis.
Nagigets nyo? Hindi lang po Chinese. Meron bang ibang lahi? Di ba ho? May iba pa hong lahi na inaano po itong auxiliary na tinatawag na auxiliary ng Coast Guard. Oy, bakit Chinese lang ang inaano ninyo? Kasi pangit ang imahe ng Chinese. Kaya mas maganda. At saka yung Chinese, laging maikukunik yung kay Duterte. Chinese Duterte, Chinese Duterte, Chinese Duterte, Chinese Duterte. Kailangan idamay si Duterte. Pag nadamay si Duterte, damay si Kibuloy. Alam mo naman, bitter ako dun. So, Chinese, Duterte, Kibuloy. Di ba? Kailangan natin i-connect si Chinese, Duterte, Kibuloy. Pero kahit may iba pa palang mga auxiliary force ang Coast Guard. Bakit Chinese lang? Kasi nga, Chinese is equals to Duterte is equals to Kibuloy. Okay. Alam mo, koko sa'yo, Mike Abe, bawas-bawasan mong pagkain ng ampalaya. Medyo nakakasama na yan. Nabanggit mo, sir, merong previous na mga commandant na meron niyang ganitong pinayagan ng mga foreigner. Bakit po sila nasibaka? Ano ba ang na tinanggal po ang itong mga Chinese na ito? Well, meron pong communication yung National Security Council na ito'y mga Chinese nationals at sa tingin po siguro ay baka maka-apekto dun po sa ating operasyon sa West Philippine Sea. Kaya po nag-decide si Admiral Gavan na tanggalin sila para hindi na po sila maging issue pa. Pero maliban dito sa mga Chinese, ano pang mga lahi ang meron tayo na Ayan yan, ano pang mga lahi? Na merong, ano pang lahi na merong auxiliary ang Coast Guard? Pakingge! auxiliary force ng PCG? Meron din ng American at meron din ng mga Frances akong natatandaan. Grabe! May Amerikano pa pala doon? May Frances pa? Bakit yung kamera, ang tinukoy lang nila yung Chinese? Sa bagay, yung Chinese lang ang pwede nilang i-connect kay Duterte. Bakit si Mike Abe ang kinunik lang Chinese, hindi niya sinabi Americans? Sa bagay, Chinese lang ang pwede i-connect kay Duterte at si Duterte yun lang ang pwede i-connect kay Kibuloy. Ano? So sa madaling salita, piki lang sila?